Tuwan-tuwa talaga si Sol kapag magkasama sila ni Predis dito sa lugar niya. Ayan, pinagsasama-sama ko sila from time to time. And naglalaro sila at si Logan nandoon sa likod at kakatok-katok kanina. At kakahol-kahol kasi nagsiselos nga siya kapag itong si Sol ay kasama ni Predis dito man or sa kabila. Ayan, hinahump-hump ni Sol si Predis. Although hindi naman to nag-hit, no? She's been in heat one time pa lang. And hindi ko naman siya pinastud. Siyempre, wala pa siyang 1-year-old. Pero next hit siguro niya, pwede na. So, etong Cane Corso na si Sol at si Freydis ay pareho namang galing Europe. Pareho silang mga Molosser type dogs. Ang pagkakaiba nila ay dinevelop sila with different philosophies ng mga breeders sa Italy at saka breeders sa Germany. German dogs, no, kagaya ng mga Doberman Pinschers, mga Rottweilers, at mga iba pang mga German breeds ay kilala sila because of their uniformity pagdating sa traits, sa kulay. Kita nyo nga itong Rottweiler, ganyan lang talaga ang kulay niyan. May pagkakaiba-iba dun sa darkness ng coat nila, darkness ng brown dun sa coat nila, pero basically that's just it. Ayun, nabubulol na ako. So, etong kulay nila, yan lang talaga. Whereas sa Italy, no, they're more open to different natural instincts and natural characteristics, kagaya itong Cane Corso, no, itong si Sol ay fawn ang kulay niya, pero may mga Cane Corsos, yung mas kilalang mga kulay ng Cane Corso, which are the brindles, the black ones, yung parang gray ones, kagaya nung dog sa Manalo Canine Kennels na tinitrain ngayon for advanced protection na puppy. Iba-iba yung mga kulay nila. And acceptable yon sa mga Cane Corso, sa mga Italian breeders ng Cane Corso, kung saan galing nga yung mga Cane Corso. And Cane Corsos are slightly a bit more parang natural yung kanilang protective instincts. And I think mas kasi bagong breed itong Cane Corso. Ito kasi mga Rottweilers, pinakialaman na ng Americans yung breed standard nila. Siyempre pagka dumating na sa Amerika, kanila na talaga yan. And yung buntot, hindi nila inalis yung docking kahit dumating na sa US, kahit na pinatanggal na sa Europe, especially sa Germany, yung pagdadak ng mga buntot. Ang history naman po niyan ay para kapag nakipaglaban sa mga wolf or ibang mga predators, hindi sila masasaktan, or kahit masasamang mga tao, di ba, makipag-away sila, baka pag piningot ay baka hindi na lumaban dahil nasaktan na yung aso, pero yan, inaalis yung tenga at saka yung buntot para mas makakalaban sila pagdating ng time na lalaban sila. Ay nako, talaga itong asong ito ay hayok na. Never pang nakaramdam kasi or naka-experience ito ng pagsustad. Kaya gustong-gusto niya si Freydis, kahit hindi nag-hit si Freydis, hinahump niya at nababaliw siya. Pumapayat nga siya, hindi siya kumakain gaano dahil talagang baliw na baliw siya, kagaya ng pinakita ko sa video last time. Ayun, lumalabas na naman yung mga buto niya sa likod. Parang baliw na baliw siya talaga kay Freydis. Although hindi nag-hit, pumupunta siya sa ilalim ng kulungan ni Freydis, dinidila-dilaan lagi yung ihi. Tapos nakatutok talaga siya, nakatitig lang siya kay Freydis kapag dinadala ko siya sa kabila. Kaya binubugbog naman siya ni Logan dahil nagsiselos naman si Logan. So yung pagkakaiba ng mga Rottweilers from Germany and itong mga Cane Corsos na dinevelop naman ng mga Italians ay malaki-laki din ang pagkakaiba nila. Primarily because of the philosophies ng mga breeders na nasa Italy na nagdevelop ng Cane Corso at mga breeders sa Germany na nagdevelop naman ng mga German Shepherd, mga Rottweilers. Ayun, siselos talaga si Logan, no. So, kung i-breed ko sila, pwede naman, no? Baka may magtatanong na pwede bang i-breed si Sol kay Freydis? Pwede naman. Walang problema. Actually, that would produce puppies with better hybrid vigor. Ibig sabihin, mas healthy ang genetics nila kasi totally different bloodlines sila.
Hindi kagaya kung i-breed ko rin si Fredis sa isa pang Rottweiler. It will be still considered line breeding kasi nga yung mga Rottweiler breeders, hindi nila binibreed yung mga dogs nila sa mga dogs na hindi related dun sa breed or hindi pasok doon sa purebred breed nila. So medyo malapot-lapot na ang dugo ng mga Rottweiler sa isa't isa, kaya naglalabasan na yung iba-ibang mga problema genetically, like mga hip dysplasia, retinal atrophy, yung kakaproblema sa sa blindness sa mata. Kakaproblema din sila sa elbow dysplasia, kaya nagte-testing talaga sila para sigurado na hindi lumabas sa mga future generations yung mga ganong heritable na mga problems sa health. Bukod doon, marami pang iba na mga predispositions ang mga Rottweilers. Mga Cane Corsos, meron din sila mga predispositions, pero hindi kasing lala ng mga Rottweilers na mga masyado ng kilalang breed, masyado ng excessively bred na mga dogs. Kaya kapag ka-breed silang dalawa, magkaibang breed, ay for sure mas healthy ang mga puppies, mas resistant sa mga sakit, mas less likely mag-develop ng skeletal problems or iba pang mga problems kapag crossbreed sila. Pero sa market naman, more people are mas mas believe sila pag purebred ang aso, because of the marketing, because of the branding. Pag sinabing Rottweiler, wow, Rottweiler, kasi branded yun eh. Binild nila yung brand over so many years, decades, even centuries na nga. And pag sinabing Cane Corso, wow, it's a purebred. Pero pagka Cane Corso cross na ng Rottweiler, sabi nila, it's a mutt, it's a mongrel, it's askal, parang ganyan. Pero ang totoo nun, mas maganda yung mga asong mga crossbred with a purpose, as long as both dogs na krinos mo sa kanila ay malinis naman yung genetics. Malinis ang genetics in general. Wala namang 100% malinis ang genetics ng mga dogs. Lahat yan may mga recessive na mga traits na detrimental sa health, etc. Pero kapag krinos mo kasi, mas likely na tatakpan yung mga genes na yon ng genes na healthy. Ayan, kaya pagka krinos ito si Jamala, si Fredis at saka si Sol, anong tingin nyo yung lalabas? Yung mga magaling mag-chat GPT nga dyan, check nga natin, paki-comment sa baba kung meron kayong picture ng Cane Corso, i-cross natin sa AI si Sol at saka si Fredis. Ayan, comment below kung anong masasabi nyo sa ganong klaseng cross. Parehong Molosser type dogs naman, parehong galing sa Europe. Isang lang sila, isang continent lang naman sila. Nagtatawid-tawiran. I'm sure yung mga ancestors nila ay pare-pareho lang din naman. Naghiwalay na lang sila nung nag-decide yung mga Germans tsaka Italians to create their own breed at hindi na sila ipag-cross-cross. So, place your comments below. Please share this video para po maka-comment din yung mga ibang friends ninyo tungkol sa ganong klaseng mga breeding and what they can say about what I've been talking about sa video na to. Yun lang po, Dr. Abel Manalo po sa Manalo K9. Siyempre, kinakain po ng mga dogs ko. SDN, the best dog food in the multiverse. Ayan, check SDN out. Mag-SDN na po kayo. Try nyo kung hindi nyo pa natatry. It's the best dog food. And soon, it will be even better, It's the best na nga, pero gagawin talaga namin ang SDN 2.0. Yan, with our animal nutritionist.